kayong lahat ay leaders. At nandyan din yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang media platforms, social media platforms. This is the new media. And without them, I don't think lalayo at lalalim ng ganito ang hakbang ng maisog. Kanya, nais ko kayong pasalamatan, yung ating mga nasa social media, yung vloggers, yung SMNI. Dahil kung wala kayo, suppress na yung traditional media. But traditional media, lanaw yan. Dito tayo sa new media. Dito tayo sa social media. Dahil dito, hindi mo kayang pigilan dito. Real time. Lahat tayo pwede maging media. I-upload mo lang naman yan eh. Sabay-sabay, simultaneous. Ito yung malaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalaban ang higante, ang superpower at nuclear armed China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims dyan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas, I think we only have 9. Ang Vietnam, I think they have more than 20. Bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala tayong diferensya supposedly with the Americans. Mahal natin yan. Nakipagdigma sa atin yan ng World War II. Nakipaglaban, shoulder to shoulder. Dumanak ang dugo, magkakasabay, Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano. Magagaling po tayong mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago na yung World War II, kahit paano, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit ng kupit sa kaban ng taong bayan. Itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagdigma. Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong defeatist attitude. Hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo. Nasa pahayagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kundinahin kung anuman ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the Chinese Coast Guard. Kung ano man yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat minasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan natin mabuti, ano ba story ng China Sea, ng South China Sea na yan?
Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa ating Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpadala siya ng gray ship o yung tinatawag nating Navy ship. E yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds na mga claimants. Kasama na Taiwan, kasama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag natin pasukan, wag nating imilitarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso eh. Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship, na ang katotohanan hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inuto-uto yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano to. They want to remain the world, they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na naputulan ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinobok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, wag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulungan ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay nyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauupos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto nating mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan. Ginagamit lang silang pawn ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino. Anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan. Anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng giyera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina. Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Silang mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices, sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat na, tao yun, atin yun, Pilipino yun.
Pero hindi tayo dapat makipagkiskisan sa bansang China. Hindi natin kaya. Huwag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano. Bibitawan tayo niyan. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return? Ibig sabihin, hindi tayo priority. Tatapusin ko muna yung digmaan doon sa Europa. Babalikan kita. Bahala muna kayo dyan. It's popular. Kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya ang susulat ng kasaysayan. So, naging popular yung I shall return. Bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami. Noong nagkamatayan na, yung higit kumulang 1 milyong Pilipino, noong World War II, tsaka ka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayong papayag. Kaya rin nandirito ang hakbang ng maisog. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Sa ating saligang batas, walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating sariling pagkakalinlan. Malinaw sa saligang batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at alyado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasama ang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Maraming mamamatay, hindi tayo handa ron. Ngayon, yung mga ayaw, pakinggan yung ating panawagan na no to war. Bakit hindi sila mauna? At sila yung nandoon sa frontline. Kesa yung mga kaawa-awa nating sundalo, ang nagagamit, baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng maisog, itong ating no to war advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor. Papasok na dyan yung sino tama't mali. Papasok na dyan yung distraction. Papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbigkis-bigkis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali, pero hindi gera ang sagot. There is only one avenue left. E yan yung diplomatikong solusyon. Baka may magsasabi, ikaw naman panay ka diplomatiko, takot ka ba? Di ako takot. Kaya lang, kaya ba natin makipagdigmaan? Kung kaya natin, may nasaktan ng Pilipino, ang dami nilang sinasabi prior sa nasaktan ng Pilipino.
But then declare war against China. Nasa tayong giliw na giliw sa Mutual Defense Treaty of 1951. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po otomatiko na tutulong ang Amerika pag tayo ay napatrobol. Yan ay dadaan sa kanilang kongreso. At yung kanilang kongreso magdedesisyon. Should we support the Philippines and let the MDT, the 1951 Mutual Defense Treaty, take into effect and support the Philippines, send troops, send weapons, send missiles, send whatever. Hindi po otomatiko yun. Kaya malaking kahibangan yung sinasabi ng mga nasa pamahalaan na otomatiko o tutulong ang Amerikano. Hindi totoo yan. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng maisog. Sapagkat ang hakbang ng maisog, minumulat ang mga kababayan natin sa totoong estado ng ating bansa. Binibisto ng hakbang ng maisog yung pagsisinungaling, korupsyon, pagnanakaw, at kabulaanan na ikinakalat ng kasalukuyang administrasyon. Ang hakbang ng maisog ay tumutupad at tumutugon sa ating saligang batas. We are not calling for the ouster or the downfall of this administration, but allow us to exercise all our rights enshrined and enumerated and guaranteed, especially under Article 3 of our Constitution. We have an operating Constitution. And yet, linalapastangan ng ating karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng hindi natin pagsang-ayon sa mga maling polisiya, sa korupsyon, sa direksyong tinatahak ng gobyerno tungo sa gera dyan sa South China Sea. Hindi tayo dapat matakot at hindi rin tayo dapat magpapigil. Itong usapin ng China Sea, nagsimula hakbang na maisog, ang sinasabi, may nagsabi sa akin, hindi maintindihan ng ating mga kababayan ang issue ng South China Sea. Malayo sa sikmura yan, ang gusto nila yung pagkain, kaya kung hindi. Pag pumutok itong gerang ito, mararamdaman ninyo, hindi lang malapit sa sikmura ito, buhay nating mga Pilipino ang nakataya dito. Kaya sa ayon sa gusto ninyo, babalik-balikan na hakbang ng maisog itong usapin ng South China Sea. Because itong usaping ito ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino. We have to elevate the political discourse. Huwag tayong sasabay doon sa mga vloggers so walang gawin kundi makapanira na lamang. Yung mga yon tatanggap lang ng script, babasahin. Have you seen any of them in a public discourse without a script? Wala. Bakit? Rine-rehearse nila eh. Pati manira ng kapwa, rine-rehearse pa nila. Di bali na yun. Iwan natin yun. Mas importante yung higit na nakararaming Pilipino. Kaya ako, painstakingly, sinisinsin ko, pinapaliwanag ko sa inyo. Hindi malayo sa sikmura ito. Buhay natin ang nakataya dito. And trust me, mga kababayan, mas madaling pigilan ang gerang magaganap pa lamang kesa sa isang gerang sumabog na. Hindi natin mapipigilan. Huwag tayong umabot sa puntong yun. And it is important for you to know, dahil sabi ko nga nung aking mensahe doon sa Angeles nung nakaraang Lunes, ang hakbang ng maisog is not just here to ignite your passion. We are here to inform you of the real issues that are besetting the nation. Because igniting your passion is not equal to patriotism. No! Malaking pagkukulang sa akin yun. At least I can speak for myself, but I think I can also speak on behalf of hakbang ng maisog. Hindi namin pwedeng gasolinahan lang yung inyong nag-aalab na damdamin. Nang hindi sinasabi sa inyo yung mga totoong issues na dapat nating harapin at kalampagin ng gobyerno. Linalapastangan nila
ang ating saligang batas. Malinaw din sa Article 13, Section 16 ng ating saligang batas. Ang karapatan, kayo, ang right ng mga tao at ng kanyang organization to an effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Hindi pwedeng sila-sila lang kung anong mabuti para sa kanila. Tapos gagalawin pa nila yung saligang batas. Ang daming violations na ang ginagawa nila considering na buhay ang ating saligang batas. Sinisikil nga yung ating karapatan eh. Ginigipit nga ang kanilang kritiko. Yung mga dissenter, yung tinatrato nilang political inconvenience. Sinisikil nila. Meron pa tayong konstitusyon yan. Huwag ho kayong maniwala. Nagagalawin lang nila yung economic provisions dahil yun daw ang dahilan kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas. Yan ay malaking kasinungalingan. Mahirap ang Pilipinas dahil sa korupsyon ng mga magnanakaw na politiko. Itigil ninyo ang inyong korupsyon na binubusog niyo yung inyong mga bulsa. Ibalik ninyo ang pera sa kaban ng bayan at implement ninyo ng tama yung kakaparanggot na pera ng Pilipino. Transparency and accountability. Hanggang ngayon, hindi nila inaharap. Yung sinisigaw natin dito sa akbang ng maisog. Bakit ninyo tinatago sa taong bayan yung 800 billion unprogrammed funds? Nakita ko si Joey, siya nagpauso nitong hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Imagine niyo mga kababayan, yung 800 billion pesos. Gaano kahabang kalsada yan kung hindi nila ninanakaw? Yung traffic sa Metro Manila, dahil kakulangan na ng kalsada. Sinasabi may right-of-way issue, walang budget. Imaginein ho ninyo kung ilang daang kilometro, yung 800 billion pesos na unprogrammed funds o sinasabing Presidential Pork Barrel Fund. Gaano kahaba yun? Yung 800 billion na yan, ilang tulay ang kayang buuin yan para hindi na tumatawid sa ilog o kaya sa dagat yung mga kababayan natin na malalayo yung lugar ng kanilang bayan o ng kanilang mga isla. Saan napupunta? Sa bulsa ng korap na politiko. Then again, the problem is not the Constitution. The problem is their graft and corruption. Yan ang problema noon at higit na lumalala ngayon. Huwag tayong papayag na galawin nila ang ating saligang batas. Huwag tayong maniwala na pagka ginalaw yung economic provision, yayaman na ang Pilipinas. Ito ho yung mensaheng sinabi ko sa ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at China. Kahit sinong mangangampanya for charter change at sasabihin, economic provisions lang ang gagawin para yumaman na ang Pilipinas. Yung mga kababayan nating OFW ron, ito hamon ko sa kanila. Kapag kami nagpunta ditong politiko, when I was in Hong Kong, at yan ang linya, tanungin ninyo, halimbawa magpauto kami sa iyo, congressman, or senator, or kung ano man, at sabihin namin, sige, charter change kami, economic provision lang, para yayaman ang Pilipinas. Tanungin niyo kung sino mga ngampanya dyan, kahit dito sa Pilipinas. Pag pinagbigyan namin yung hilig nyo, yung kapritsyo nyo, in 5 years, uuwi na ba yung mga kababayan nating OFW sa Hong Kong? Dahil pwede na silang bumalik dito, manatili rito, at hindi na sila magiging OFW. Pag kaya nilang sagutin yan, nang nakatingin sa inyong mata, at sasabing, oo, in 5 years, pabalikin mo na yung mga OFW, hindi na kayo kinakailangan mga ibang bayan sapagkat mayaman na ang Pilipinas. Hindi nila kayo sasagutin ng oo. Dahil ito ay isa sa maraming kabalintunaang ikinakalat ng kasalukuyang administrasyon. And I'm here, hakbang na maisog, I've helped
this administration come to life. Alam ninyo yan. I've worked so hard. I've devoted much of my many good years of my life to bring this administration to where it is now. Kaya ako nagsasalita dahil nahihiya ako sa mga kagaya ninyo na nakaharap ko at naniwala na mayroong pagbabago pag nanalo si Bongbong Marcos. Yan ang masakit na katotohanan na araw-araw ng buhay ko kinakailangan kong harapin. Pero hindi ako nahihiya dahil pinilit ko. All the time that I was there, I fought for you. Pinaglaban ko yung vision na gusto natin. Kaya lang mag-isa lang ako eh. Sabi ko nga doon sa interview ni Maharlika sa akin, nakita ko sila eh. Ang dami nila. Counterflow lahat. Ang dami nila. Ang dami-dami nila. Hindi nila mahal ang Pilipino. Sarili lang nila ang interest nila. Huwag tayong pumayag. Yung corruption, yung transparency, yung accountability, yung investigation sa Senado. Bakit yung pagsiserve ng warrant of arrest sa isang akusado sa Davao, kinakailangan ng 2 batalyon? Isang tao lang ang hinahanap mo. Sabihin mo ng 5, kasama yung ibang akusado. Pero itong taong ito at yung mga kasama niya, pati yung kanyang religious group, ay hindi kilalang bayolente. Bakit kailangan mong dalahan ng 2 batalyon? Sapagkat gusto mong magbigay ng mensahe sa lahat ng kritiko mo, ito ang aabuti mo pagka hindi ka tumigil ng kakabatikos sa mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Pananakot yun eh. Pananakot yun. Tinatapakan nila yung ating karapatan, huwag tayong pumayag. Yung hakbang ng maisog rally, pinipigil nila. Akala ko ba linalangaw? Eh kung linalangaw, hayaan mo. Ibig sabihin, walang bisa. Ibig sabihin, walang epekto. Ibig sabihin, hindi sinusundan ng tao. Pinipigil mo eh. Ibig sabihin, alam mo na ang tao dahan-dahan ay namumulat at ang Pilipino ay mulat na. Hindi na magpapabudol muli. Yan din ho ang ating mensahe sa inyo. And yung ating security. Nag-iimbestiga yung isang komite sa Senado tungkol doon sa PIDEA leaks. At yung sinasabi nilang biggest drug haul in the history of Philippine drug enforcement. Ano na nangyari? Yung taong dahilan kung bakit nagkaroon ng investigation, dahil siya mismo yung sumulat at nagboluntaryo na wala akong kinalaman dyan sa leak na yan, I'm willing to face any investigation. Yun pa ang kinulong. Samantalang yung iprinesentang video na nagbabanggit ng mga pangalan na tinatangka o pagtatangka ang patahimikin at alukin ng kung ano man, pera, posisyon o kung ano man, yung taong nagtetestigo, hindi pinatatawag. Bakit hindi yun imbestigahan? Bakit hindi ituloy yung investigation at ipatawag mo yung mga pangalang binanggit? Kung talagang parehas ang gobyernong ito. Yung nakabinbin na investigation sa agricultural smuggling sa House of Representatives, ang dami-dami nila yung investigasyon gustong gawin. Bakit yung investigation sa agricultural smuggling ay itinigil? Hanggang ngayon nakatiwangwang. Dahil ba yung pangalang Michael Ma ay malapit sa palasyo? Nasaan ang hustisya? Dahil ba yung pangalang nabanggit doon sa videong prinisenta sa Senado, doon sa investigation ng PIDEA, yung James Kumar, ay dahil ba malalapit sa malalaking politiko? Nasaan ang hustisya? Hindi ko sinasabing sila'y guilty. Pero kung hindi sila guilty, marapat lalo na bigyan mo sila ng due process, ipatawag mo, tanungin mo, at hayaan mo silang magpaliwanag kung ano yung partisipasyon nila
bakit nababanggit ang kanilang pangalan. Hindi lahat ng nangyayari sa bansa isisisi mo sa dating administrasyon kay Pangulong Duterte. Yung problema ng South China Sea nagsimula nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpauto tayo diyan sa mga Amerikano. Nung sinasabing sabayang withdrawal ng ating gray ship, wala naman pala. Hindi interes ng Estados Unidos na magkaroon ng stability ang relasyon ng Pilipinas at China. Bakit? Magiging irrelevant sila in this part of the world. Natatakot silang palitan sila ng China pagdating sa impluensya dito sa sphere, dito sa bahagi ito ng mundo. Bakit hindi ninyo hayaan ang Pilipino na pumili ng kanyang sariling foreign policy? Huwag nyo kaming diktahan. Hindi nyo na kami kolonya. Hindi nyo kami pag-aari at hindi nyo kami tau-tauhan. At yan ang dapat na sinusunod din ng pamahalaan. And again, kita ko na yung mga iba pang magsasalita. Ang pakiusap ko lang sa inyo, alam kong nakakapagod itong ginagawa natin. Kaya lang, walang magmamalasakit sa Pilipino, kundi tayo na nagsasabi, magkakasama, nagmamalasakit sa isa't isa. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa na nakaharap ko, China, Macau, Hong Kong, New York, sa USA, at sa Japan, sila ay kaisa natin. Sila'y nalulungkot. They want to participate and be with us physically, personally. But may mga trabaho sila. Kaya nga sila naging OFW. Walang opportunity rito. Walang opportunity sa Pilipinas. Bakit naman nila hayaang ma-assign sila 2 years, 3 years, 5 years? Kahiwalay sa kanilang asawa, sa mga anak. Kung may pagkakataon ditong kumita ng marangal. Kung mayroong opportunity dito magtrabaho. Sila ay kaisa natin. Sila ay kaisa natin. At yun din ang hinihingi nila. Kung sila sa ibang bansa ay nagsasalita na, tayo rin ay magsimulang magbuklod-buklod, magsalita. We are not calling for the downfall of this administration. Ang hinihingi natin, matuto kayong makinig sa boses ng soberanya. Huwag sa boses ng iilan, lalo pa ng iilang pamilya. Hindi interes ng Pilipino yung pa-champagne-champagne tayo, pa-kabyar-kabyar, pa-buffet-buffet. Ang interes lang ng Pilipino, maitawid yung isang buong araw na nakakakain ng 3 beses isang araw. Mahirap bang intindihin yun? Ang interes ng Pilipino ay mapaaral ang kanilang mga anak. Hoping that, pag napag-graduate nila yung kanilang mga anak, yung mga anak nila ay magkakatrabaho at mag-aahon sa kanila sa hirap. Yan ang interes ng Pilipino, hindi ang digmaan sa ating kapitbahay na China. Kailangan malinaw sa ating lahat yan. Ang interes ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi pansamantalang aliw, dala ng ayuda. Dala ng akap. Dala ng suhol. Pera ng Pilipino yan. Huwag mong ipamuka sa recipient na kaya kita binibigyan ng 5,000 galing sa bulsa ko yan. Pera ng Pilipino yan. At mga kababayan, yung binibigay nilang ayuda, kakapiranggot lang yan sa 800 billion pesos na itinatago nila sa atin. Tatandaan ninyo, 800 billion pesos. 5.700 trillion ang budget natin ngayon. Next year daw ay 6.2 trillion. Magkakano na naman ang nanakawin nila? Nasa sa inyong kamay, mga kababayan. Hanggang kailan nyo gusto ganito estado natin? Ayaw nyo bang umunlad? Hindi lang ang inyong pamumuhay, kundi ang ating bansa. Ayaw nyo bang yumaman ang ating ekonomiya, hindi lang yung ating mga kanya-kanyang hanap buhay? Ayaw nyo ba na yung mga anak natin at yung darating pang salinlahi, mararamdaman din yung nararamdaman ng ating mga kapitbahay sa Japan, sa Hong Kong, sa Singapore, pati na sa Amerika? Ayaw ba natin yun?
Ayaw ba natin yung payapa na yung ating mga lansangan? At ayaw ba nating matigil na itong drug proliferation at drug addiction? Maraming kasinungalingang ginagawa ang pamahalaan. And I think, nagsalita na rin, kahapon, naglabas ng pahayag, ang pangalawang Pangulo, si VP Inday Sara, at siya ay humakbang ng maisog. Ito ay leadership by example. Nagbitiw bilang secretary ng DepEd. She made the supreme sacrifice. At siguro naman, yung merong pang dangal na natitira sa pamahalaan, gawin ninyo yung nararapat. Yung sa Senado, huwag i-terminate yung investigation. Ituloy nyo yan. Dahil gusto ng Pilipinong malaman, ano ba ang katotohanan doon sa sinasabing biggest drug hole in the history of drug enforcement of our country? Nasaan na yung driver? Nasaan na yung Canadian? Sasabihin ninyo, hindi namin pwedeng banggitin ng detalye sapagkat may karapatan sila. Eh si Kibuloy, wala palang karapatan. Hindi ako lawyer ni Pastor Kibuloy. Pero ginagamit ko lang sa kanila yung argumentong ginagamit nila pagka sila'y nagkukubli. Hindi pwedeng banggitin yung pangalan, hindi pwedeng ipakita yung muka. Nung driver nung van na merong ilang bilyong droga yung nahuli raw sa Batangas, pati yung Canadian na nahuli, hindi pwedeng bigay yung identity, hindi pwedeng ibigay yung muka. So si Pastor Kibuloy walang karapatan. Si J.M. Morales, yung dating PDEA agent, walang karapatan yon. Kinulong pa ninyo. Mas mataas ang karapatan nun kaysa doon sa sinasabing actress na kasama doon sa larawan. Eh meron tayong tinititigan, meron tayong tinitingnan lang. Nasaan ang hustisya ron? Panahon na para mamulat. And again, we will do this painstakingly. Tsatsagain natin para mamulat kayo. Itong hakbang ng maisog, hindi ho para kay PRR dito. Hindi ito para sa akin, hindi ito para kay Atty. Trixie, hindi ito para kay Atty. Glenn Chong, hindi ito para kay Dr. Lorraine, hindi ito para kay Harry Roque. Hindi. Ito ay para sa ating bansa, para sa ating mga kabataan, yung darating pang salinlahi. Let's say no to war, let's push for peace. Believe me, mas madaling pigilan itong napipintong digmaan kaysa patigilin mo ang armadong sigalot na nagsimula na. Huwag nating paabutin sa ganon. And with hakbang ng maisog, I urge all of you at ng ating kababayan, naglabas ng statement ang hakbang ng maisog. Basahin ko lang po ang hamong iiwan ko sa inyo base doon sa parte ng statement na ito. That hakbang ng maisog stands solidly behind the courageous decision of Vice President Inday Sara Duterte. The time has come for all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand now and save our country from the morally bankrupt Marcos administration. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.